Yung init ng panahon. Yeah. Okay. Palis tayo ng bahay. Init ng weather. Welcome to my day. I think this is day 90. Almost 100. Grabe ang init ng panahon ngayon. Kagabi umuulan. Hindi man umuulan pero umambon. Mga around 11 PM last night. Tapos tumigil siya ng mga bandang alauna. Ambon lang, hindi man ulan. But today, ang init ng panahon. As in, baklase yung araw ngayon. I mean, you really feel it's summer. But it's not summer. Buti na lang, along Osmeña Highway, may skyway sa taas, medyo malilim. Medyo lalamig yung kotse. So that's a good thing. Eto na naman tayo along Osmeña Highway. Sana hindi ako dumaan dito. Kalahating oras na naman ako dito, hindi gumagalaw. It's not moving at all. Oh yan, gumalaw ulit oh. Nakikita nyo yung nasa right. May iniiwasan sila sa kanan. So, meron bang something? For 30 minutes na ako dito, hindi gumagalaw. Ay nako. Ayan, gumalaw na. Narinig yata tayo. Yung traffic, parang hindi makatwira na maging traffic ng mag-aalaw na ng hapon no? Hindi naman rush hour eh. Araw-araw na lang. Dahil Friday, ano bang pagkakaiba ng Friday kung sakali? Dahil nag-uuwian ng mga tao. Parang hindi naman na totoo yung ngayon eh, no? Parang hindi na gaano totoo na pag Friday nag-uuwian ng mga tao. Well, siguro mag-uuwian man. Pero mamaya pa siguro alas 5, alas 6, alauna lang eh. It's just 12:50. Hala, gwapang pagong. Buti na lang talaga malamig dito sa ilalim ng skyway. Along Osmeña Highway to eh. Pero hindi gumagalaw. Gumagalaw naman eh, no? Pero pausad-usad. At nagigitnaan ako ng maraming mga truck. Truck sa kanan, truck sa kaliwa, truck sa harapan. Ito may approaching na truck sa kaliwa ulit. Yan na yung truck. Scary. Ay, scary. Ay, sa wakas, after more than half an hour sa area ng Osmeña Highway hanggang Quirino, nalampasan din natin. Pero kasi itong hinuhukay na Maynilad eh. Pero kasi itong hinuhukay na Maynilad pipes. Kaya may nakabarikadang parang 1.5 lanes ng kalsada. Nagkakos ng traffic. Pero sana matapos na siya. Etong kalsada na to, hindi ko ito maintindihan kung one way ba ito or two way. Kasi minsan may nakakasalubong ako dito. May mga araw na wala. Ayan. Pero ideally, yung nakikita nyo ba yung sa kaliwang part? Dapat yan yung lane nakasalubong eh. Kaya lang nagtayo ng poste sa gitna ng kalsada yung skyway na construction. So naging parking lot na ngayon. I don't know if you see it. Dati ngayon yung kasalubong. Kaya ganun may kasalubong oh. So sasalubong siya dun sa kalsadang walang guhit. Ang gulo, di ba? Wow, good weather today. Kahapon, ang lakas ng ulan ng early morning. May mga parts sa Manila na baha. Tapos umaraw. Ngayon naman, sobrang tirik ng araw. Hindi mo na maintindihan ng panahon. Ang luwag ng traffic flow. So ibig sabihin, doon lang sa bandang Osmeña, turning right to Quirino yung traffic talaga. Dito wala pa oh. Kasi alauna pasado lang eh. Dito may mga nagka-counterflow ng mga motor. At pinapayagan naman sila. Huwag lang 4 wheels. Medyo delikado kasi makipot ang daan eh. Mag-iiwasan lang kayo.
So I'm practically around 10 minutes to the office kung walang traffic kung walang unnecessary traffic. So sana wala talagang traffic. So I can get to the office quicker dahil marami akong gagawin today. Nakikinig ako nung nangyaring butuhan sa Senado. I don't know if you watched it yesterday. Yung kanilang butuhan whether the impeachment trial for the vice president will be tabled or will be archived. And sad lang no na yung pinagtatalunan nila has this long-term and detached effect sa ating mga mamamayan. Detached in the sense na pag nasettle nyo na yung mga gusot na yan, tsaka nyo pala yung pag-uusapan yun para sa amin. So it's a little bit detached. But on the other hand, I recognize na it's a necessary part of legislation. Hindi ko alam. I don't know if you follow politics. I follow politics. I have at least a good idea of what's happening to the country. Ang politika kasi, marami ka sa atin walang hilig di ba? Pag pinag-usapan batas, Republic Act, di ba? Yung mga Supreme Court, Senate, Congress, blah blah blah. May mga taong nag-tune out pag yun ang pinag-usapan. Pero in a sense, kaya ako mahilig sa politics kasi let me know sa comment section if you agree with me. Pag nag-umpisa mo maintindihan ng politics, in a sense, parang showbiz din siya. It's a clash of personalities. Mga pagkatao lang din ang nag-aaway-away at nagtatalo. Ang pagkakaiba lang, their reasonings is not solely based on their moralities. Kasi pag artista o showbiz, moralidad kasi wala namang rules 'di ba? Morality. Ang pagkakaiba lang pag sa politics, it's not just based with their moralities, it's based on existing laws and rules and regulations and whatnot. So may dagdag lang, pero parang showbiz lang din siya. May isang senador, nakaaway si gantong senador, 'di ba? May isang congressman, nakaaway ang isang senador or congressman to congressman. So the lower house and the upper house, the Senate, the lower house is the Congress. Parang ano lang yan, ABS-CBN tsaka GMA, parang ganun lang yan, magkabilang bakod lang sila na binubuo ng unique numbers. Ang Congress, depende yan sa distrito at saka yung party list system natin. Diba? Yung party list system natin depende sa boto kung ilan ang makakaupo. So, yung mga ganito, no, masarap din matuto. At the same time, parang chismis din siya. Yung Senate naman natin is a continuing body. Ibig sabihin, every election, may natitirang kalahati. So, never siya nabakante mula na itatag siya. That's why they call it continuing body. Yung Congress naman is a different thing. Every election, nag-uumpisa ng panibago. Lahat yun i-re-elect mo kung kailangan i-re-elect or bagong muka. So parang ganun lang. So di ko alam kung nakaka-relate kayo or interested kayo or what not. Ako, well, it's my interest at nag-i-enjoy ako na makinig ng balitaktakan nila, talastasan nila. Pero may halong lungkot, lalo pag ang pinag-aawayan ay malayo sa effect ng kakainin ng mamamayang Pilipino. Nalulungkot ako. Pero again, kailangan mong intindihin na ang Senado at ang Kongreso, ang tawag sa kanila ay mambabatas. They create, they amend, they write, sometimes they retire some laws. Yun ang gawain ng Congress and the Senate. We are at the mercy of their wisdom. Yun ang katotohanan We are at the mercy of their wisdom. We want to change the laws and the rules of this country. Mag-aral ka mabuti o di kaya pumasok ka sa politika, maging senador ka, maging congressman ka. So you have a first-hand effect on it. Dami kong alam, dami kong sinasabi. Ewan. Anyways, saan naman na tayo? I'm nearing the office na. And hopefully pagdating ko ng office,
makapag-start agad tayo ng trabaho. Kasi may shoot ang Baklitas ngayon for their season 3 first episode, and we are going to be looking after it. No? We'll be in charge of it. Finally, nasa office na tayo. Malis ako ng bahay ng 11:30-ish. Almost to na. Took me 2 hours pa lang bumiyahe. Lalo pala yung traffic, no? That's crazy. Pag red wine. Pag red wine na yan. Hello! Hi! Uy, kunyari pa, oh. Gusto naman. Ano ba yun, mami? Kaya nga. Ano ba yun? Tapos na yung ating show ngayong gabi at ito yung mga regular na bisita rito. Hello! Ayan. Ito Hi, yung, hello! ito yung ano supplier ng bilo-bilo eh. Marami bang bilo-bilo? Hello po. Sabi mo sa Wag yan, kanya. wag yan, wag yan. Panay bilo-bilo ang gawin. Okay. Salamat po sa candy. Marami. May candy ako, ang dami nito. Oh. Different kinds. Si Ate Cara pa. Ano ba yun, Jane? Isang flex naman yan, Brian, oh. Isang flex, sige na. Isang sandali, oh. Isang double bicep. Huwag kayong magulo, ha? Game. Isang double bicep flex naman, oh. Double bicep. Hindi na, okay na yan, oh. Grabe, oh. Huwag mo na ako isali. Isang gano'n, oh. Dali. Grabe, laki ng muscle ni Brian. Grabe. Ang laki ba ng muscle niya? Tinatawanan si Brian, laki ng muscle. Matawa sila eh. Kaya nga eh. Hindi sila iniwala malaki yung muscle mo eh. Pakita mo ulit, isang bicep flex. Oh, grabe, wow! Tinatawanan ka ni Mami. Welcome po sa ating Grab Services Incorporated. Meron po tayong i-grab ngayon. Bakit? Okay ka naman. Nananap ka nila dito eh. Hi, musta na kayo dyan? Okay ba kayo? Saan ka daw galing? Ha? Saan ka daw galing? Nagbakasyon? Sa faraway land. Hala! Ano to? Yung totoo. Sakit na ulo ko. Tulog ka na agad. Sobrang tulog naman ako ah. Nahilo ko sa antok. Naaga ko kasi nakatulog eh. Musta ka naman? Okay naman ako. Ikaw, kumusta ka naman? Okay naman din ako. Good. Good din. Okay? Yeah. Okay. Okay na? Nakatapos lang ng programa namin ngayon. Friday ng gabi. So tired. Antok ako. Ako kasi marami akong ginawa maghapon eh. Tsaka At ulit. ang aga kong gumising. Kaya tumili mo sa opisina eh. Kaya nakakalbo ako eh. Kamusta na yung puknat mo? Lumalaki. Lumalaki? Balikan na kay Doc Clarence. Ako nga eh. Kita na sa likod eh. Kaya ko siya. Anyways, hatid ko lang po si Gandang Car sa bahay nila. Ba't wala ka pala dalang kotse? Kasi sumabay ako sa kanila. So, nasa bahay na tayo. Ang dami kong bit-bit. Nakikita niyo ba ako? Ang dami kasi mga bigay ng mga mamis kanina. Ang dami nilang mga binigay sa akin kung ano-ano. Dala-dala ko lahat ngayon. Ay, yung pusa ko. Hi, Tantan! Hello! Kumusta ka? Anyways, guys. Matutulog na tayo. Pagod na ako today. Pero parang nasobrahan ko yung kain ko.
Hindi ko nakain. Nag-edit tayo ng vlog natin para mamaya. Tinawid lang natin kahit pagod na tayo. Pero matulog na ako. Thank you for watching my day today. Hindi ko alam kung aabot to ng 8 minutes eh. Sana maabot, no? Sana. By the time na nire-record ko to, sana may 8 minutes na to or more than. Kasi talagang konti talaga yung nagawa ko today. Thank you for watching my vlog. Thank you for giving me the time of your day to watch what I do. You guys are awesome. Thank you very much. Bye-bye.